Kung sinusundan mo ang kasaysayan ng PBA, alam mo na may isang pangalan noon na kapag narinig mo, marahil ay agad kang mangingimi. Isang manlalaro na kilalang-kilala dahil sa kanyang agresibong laro, mga suntukan at pisikal na sagupaan sa loob ng court, at mga kontrobersyal na foul na naging dahilan para mabansagan siyang villain. Pero ang dating kinatatakutang manlalaro sa PBA ay malayo na sa dating Alex Crisano. At ang buhay niya ngayon ay ibang-iba na kumpara sa panahong kilala siya ng publiko. Ito ang buong kwento ni Alex Crisano. Magsimula tayo sa simula. Si Alex Vincent Crisano ay ipinanganak noong Pebrero 26, 1976 sa Brooklyn, New York. Lumaki siya sa isang environment na humubog sa kanya upang maging matatag, palaban at agresibo. May Filipino at American descent siya. Kaya kalaunan ay nagkaroon siya ng pagkakataong dalhin ang kanyang talento sa basketball sa Pilipinas. Nag-aral siya sa Brooklyn College at naglaro para sa City University of New York College of Staten Island. Doon niya unti-unting ipinakita ang kanyang kakayahan sa basketball. At ang kanyang Brooklyn roots ay makikita rin sa kanyang fighting spirit, physical style at fearless na paglalaro. Mga katangiang naging trademark niya hanggang sa kanyang professional career. Ngayon, paano nga ba nagsimula ang kanyang karera sa Pilipinas? Bago siya tuluyang nakapasok sa PBA, naglaro muna siya sa Metropolitan Basketball Association noong 1979 kasama ang Nueva Ecija Patriots sa ilalim ng coach na si Joe Lipa. Ang kanyang magandang performance sa liga ay agad nakakuha ng atensyon ng mga PBA teams. Noong 2000, direkta siyang nakuha ng Barangay Ginebra Kings nang hindi na dumaan sa traditional rookie draft. Pero bakit nga ba siya tinawag na villain? Mabilis siyang nakilala ng mga fans dahil sa kanyang pisikal na laro, mga sagupaan sa loob ng court at mga seryosong foul. Dahil dito, nabuo ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga kontrabida o villain ng PBA. Dahil din sa kanyang mga tattoo, hairstyle, at matapang na on-court demeanor, madalas siyang ikumpara sa NBA legend na si Dennis Rodman. Pero sa kabila ng kanyang agresibong style, naging bahagi rin siya ng tagumpay ng Barangay Ginebra Kings, kasama ang mga kilalang manlalaro tulad ni Mark Caguioa at J.J. Helterbrand. Pero hindi lamang sa loob ng basketball court naging kontrobersyal ang pangalan ni Alex Crisano. Naging laman din ng mga balita ang kanyang relasyon sa comedian at actress na si Ethel Buba, lalo na dahil sa kanilang mga pampublikong pagtatalo at kontrobersya. Noong Enero 23, 2003, iniulat na tinerminate ng Talk and Text ang kanyang kontrata dahil sa mga isyung may kaugnayan sa kanyang conduct at discipline. At noong Pebrero 2006, ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang acts of lasciviousness case laban sa kanya dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. At hindi pa doon natatapos ang mga naging kontrobersya. Noong Hulyo 24, 2000, nasuspend siya ng isang laro matapos ang isang physical altercation sa loob ng court habang naglalaro para sa Barangay Ginebra Kings. At noong Setyembre 13, 2004, nasangkot din siya sa isang road accident na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga fans at sa league management. Ang sunod-sunod na insidenteng ito ay unti-unting nakaapekto sa kanyang reputasyon at sa tiwala ng ilang team officials sa kanya. Pero paano nga ba tuluyang nawala si Alex Crisano sa PBA? Pinagsamang disciplinary issues, pagbabago ng laro sa liga, at pagdating ng mas batang mga manlalaro ang ilan sa mga naging dahilan ng unti-unti niyang pagkawala sa PBA. Pagkatapos ng kanyang stint sa Barangay Ginebra, lumipat siya sa iba't ibang koponan tulad ng Talk and Text, Barako Bull, Powerade at Global Port. Noong Nobyembre 6, 2011, naitala niya ang kanyang career high-scoring performance para sa Powerade Tigers laban sa Meralco Bolts. Pero kahit may mga ganitong performance, hindi na yon naging sapat para mapanatili niya ang kanyang dating papel bilang pangunahing center. Kumusta naman ang mga huling taon niya sa PBA? Ang huli niyang taon bilang player sa liga ay noong 2013, kasama ang Global Port. Nang matapos ang kanyang kontrata noong Enero 2014, sinubukan pa niyang makakuha ng isa pang pagkakataon upang maipagpatuloy at maayos na matapos ang kanyang basketball career.
pero walang team ang muling pumirma sa kanya. Dahil sa kawalan ng offer at sa edad niyang papalapit na sa 40, tuluyan na niyang iniwan ang professional basketball. Malayo na ito sa magulo at kontrobersyal na simula ng kanyang career. Pero pagkatapos ng basketball, saan nga ba napunta si Alex Crisano? Noong Oktubre 9, 2016, naitayo niya ang isang youth training facility sa Taguig City na may basketball court at football field, kung saan maaari niyang ibahagi sa mga kabataan ang kanyang kaalaman at karanasan sa sports. Gayunpaman, matapos ang ilang panahon sa Pilipinas, nagdesisyon siyang bumalik sa United States upang magsimula ng panibagong buhay malayo sa ingay ng entertainment at sports industry sa Maynila. Ngayon lumipas na ang maraming taon at tila ibang-iba na ang Alex Crisano na kilala ng mga tao noon. Sa kanyang speech sa PBA Legends Club noong Abril 2016, 2017, ibinahagi niya kung paano nagbago ang kanyang buhay matapos niyang ayusin ang kanyang spiritual life at magkaroon ng mas malalim na connection sa kanyang pananampalataya at sa buhay. Ayon sa kanya, unti-unting nawala ang kanyang dating pagiging mayabang at nagbago ang kanyang pananaw sa mundo. Ang dating villain ng basketball ay nagsabing natagpuan niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya nakuha noon mula sa fame, pera at pagiging sikat sa PBA. Para sa kanya, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagtitiwala sa sariling kakayahan, kundi tungkol din sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Ngayon si Alex Crisano ay 50 taong gulang at nakatira sa United States. Ayon sa mga pinakabagong ulat tungkol sa kanya noong Abril 27, 2026, nagtatrabaho na siya ngayon bilang truck driver. Malayo na ito sa dating buhay niya bilang isang sikat na professional basketball player. Sa halip na harapin ang camera, mga fans, at pressure ng basketball, ngayon ay malalaki at mahahabang kalsada na ang kanyang tinatahak. Simple man ang trabaho, ito ang naging paraan niya upang kumita at masuportahan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan at pamilya. Ayon sa kanyang mga pahayag, masaya siya sa simpleng buhay na mayroon siya ngayon dahil nagbibigay ito sa kanya ng peace of mind at distansya mula sa public eye. Hindi man madali ang pagmamaneho ng truck sa mahahabang distansya, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy niya ang kanyang bagong direksyon sa buhay. At sa kanyang bagong environment, hindi na siya tinitingnan bilang dating basketball star sa Pilipinas. Isa na lamang siyang ordinaryong manggagawa na pumapasok, nagtatrabaho, at ginagawa ang kanyang responsibilidad araw-araw. Ang malaking pagbabagong ito, mula sa pagiging isang kilalang PBA player patungo sa isang ordinaryong working man, ay nagpapakita kung gaano kalaki ang maaaring maging pagbabago sa buhay ng isang tao. Lalo na kapag dumating ang panahon na mas mahalaga na sa kanya ang pamilya, kapayapaan, at personal na pagbabago kaysa sa kasikatan. Ngayon mas nakatuon na si Alex Crisano sa kanyang role bilang ama sa kanyang mga anak. Bagamat hindi niya madalas ibinabahagi sa publiko ang detalye tungkol sa kanyang kasalukuyang pamilya, tila malinaw na mas pinipili na niyang protektahan ang kanilang privacy. Mas nais niyang ituon ang kanyang panahon sa pagiging mabuting ama at sa pagbibigay ng mas tahimik na buhay sa kanyang pamilya. Iniiwasan na rin niya ang mga kontrobersya at pakikisalamuha sa mga taong maaaring muling magdala sa kanya sa mundo ng drama at intriga. Para sa kanya, ang mga pagkakamali niya noon ay naging mahahalagang aral upang maging mas matatag, mas responsable at mas maayos na tao. Ang kanyang pamilya ang nagsisilbing inspirasyon niya sa bawat araw na gumigising siya, pumapasok sa trabaho at humaharap sa panibagong araw. Hindi na niya hinahanap ang dating buhay na puno ng camera, fame at controversy. Sa halip, mas pinahahalagahan na niya ngayon ang pagmamahal ng kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, at ang simpleng buhay na mayroon siya. At marahil, ito ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buong kwento. Dahil minsan, ang taong sanay lumaban sa loob ng basketball court ay kailangan ding matutong lumaban sa sarili niyang mga kahinaan. Ang buhay ni Alex Crisano ay isang halimbawa na maaaring magbago ang isang tao. Hindi man mabura ang kanyang nakaraan, maaari niyang piliing gumawa ng panibagong direksyon. Mula sa maingay na streets ng Brooklyn,
patungo sa malalaking basketball arenas ng Maynila at ngayon ay sa malalawak na highway ng United States. Ang journey ni Alex Vincent Crisano ay naging isang mahabang paghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. Maaring ang pangalan niya noon ay nauugnay sa mga kontrobersya, away, at kaguluhan sa basketball. Pero ang kanyang kwento ngayon ay hindi na lamang tungkol sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ito ay kwento rin ng pagbabago. Kwento ng isang taong natutong harapin ang kanyang sarili. At higit sa lahat, kwento ng isang taong piniling magsimula muli. Mananatili si Alex Crisano bilang isang mahalagang bahagi ng Philippine basketball history, hindi lamang dahil sa kanyang mga laro, kundi dahil sa kakaibang personal journey na kanyang pinagdaanan. Mula sa pagiging isa sa mga kinatatakutang manlalaro sa PBA, hanggang sa pagiging truck driver, ama, at isang taong naghahanap ng mas tahimik na buhay. Malaki talaga ang naging pagbabago. At marahil, dito natin makikita ang tunay na kahulugan ng kanyang transformation. Hindi lahat ng victory ay nakukuha sa basketball court. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay ang laban-laban sa sarili. At sa pagkakataong ito, tila pinili ni Alex Crisano na manalo hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa kanyang dating sarili. Ano ang masasabi mo sa malaking pagbabago ni Alex Crisano? Naniniwala ka ba na ang isang tao ay talagang kayang magbago ng tuluyan kapag nagdesisyon siyang ayusin ang kanyang buhay? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon. At kung gusto mo pa ng mga kwento tungkol sa mga dating sikat na personalidad na nagbago ang buhay, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating videos.